talaga, kahit na sinong Senate President, gawin nyo ang trabaho ninyo. Tigilan nyo na yung pampolitika. Tigilan na yung mga alitan ninyo. Hindi ba sinabi na natin? Kailangan you go beyond your partisan loyalties to a group, to the president, or to whoever. Kaya kayong mga senador, inalal kayo eh. Dapat magpaka-independent na kayo. Ayan, maraming salamat po Attorney Sal. Samantala, ito nga nanindigan nga ang Brave 18 ng kongresistang si Zaldico sa kanilang aligasyon na tumanggap umano ng mga maletang may lamang pera sina Senator Mark Villar, Francis Escudero at Leila de Lima. Sa halip na humarap sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee nga nung kahapon ay nagsagawa sila ng separate na press conference sa opisina ni Senator Robin Padilla. At ayon sa kanilang abogado na si Attorney Levy Baligod, handa naman silang humarap sa Senado. Ngunit nangangamba sila dahil nga yun nga si Senator Erwin yung namumuno sa komite at isa rin sa mga isinasangkot sa umano'y kickback scheme. At iginit nga ng grupo na may mga naihatid umanong maleta sa tirahan ng Villar noong 2022 at nagbigay rin umano sila ng mga larawan ng bahay ni na Escudero bilang bahagi ng kanilang ebidensya. Gayunman, nabahiran nga ng pagdududa yung kanilang mga pahayag matapos nila daw bawiin yung naunang aligasyon attorney kabilang yung pagkakadawit kay Senator Loren Legarda at yung umano'y pagkakasangkot din kay Congressman de Lima. Samantala, pinuna din ni Senator Jinggoy Estrada yung patuloy na sigalot sa liderato ng Senado at nanawagan na pagpipigil sa mga pahayag laban sa mga empleyado ng institusyon. Ito ay matapos nga ang mga bantang pag-aresto na ibinato ni Senator Tulfo nung last week pa attorney laban sa kampo ni SP Cayetano at sa mga empleyadong umano'y sangkot nga sa kanilang pagdinig attorney Sal. Yan. Ano pong inyong komento doon? May part kasi ng statement daw attorney Sal na may paglilinaw doon sa mga nakatanggap ng maleta nga. Yun nga itong sila Senator Loren Legarda at saka sila Senator Escudero at de Lima. Pero yung sa part ng kay Senator Mark Villar ay parang consistent sila doon attorney Sal. Tuloy, dahil dyan, pinagdududaan sila. Mm-hmm. Pero mukha namang ang sinasabi lang, hindi nila nakita. Kung hindi nila nakita, pero nagpunta sila sa bahay. So, may dalang pera. So, ibig sabihin, mali lang ang kanilang interpretasyon kung yung pagpunta nila, nagdala sila ng pera pero hindi naman nila nakita, yung ba ay kasama doon sa kanilang akusasyon na tumanggap. O pwedeng nagkamali sila sa kanilang pananaw. Pero hindi ibig sabihin na nagsisinungaling sila. Samantala, kaya the best yes, talaga dyan, ituloy niyo yung investigasyon. At pag nakakita kayo ng probable cause against those being accused of receiving money from the taxpayers' treasury, itimanda nyo. At kayo namang mga inaakusahan, sa tingin nyo, hindi totoo, itimanda nyo rin. Magkakaalaman tayo sa hukuman. Para matapos na yan. Kaya nga Attorney Sal, nauna nang nagsampa ng kaso si Senator Erwin nung kakapon sa Pasay RTC nung against doon sa mga nagbanggit sa kanyang pangalan doon sa Brave 18. Ito nga, posibleng makakuha na or posibleng nakakuha na daw ng ika-13 boto yung kampo ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian upang tuluyang makontrol yung Senado ayon kay Senator J.B. Ejercito. Bagamat wala pa siyang kumpirmasyon, sinabi niyang posible yung paglipat ng isa pang senador sa panig nila ng mga Gatchalian dahil sa dikit pa nila mga magkabilang kampo. At samantala, naniwala din si Senator J.B. na hindi dapat makialam si
si President Ferdinand Marcos Jr. sa sigalot sa Senado dahil iginagalang nito ang kalayaan ng institusyon. Nanawagan din siya sa mga senador na isang tabi daw na yung mga personal na alitan upang maipagpatuloy yung trabaho sa Senado. Patuloy naman pinag-aaralan din ng Malacanang, Attorney Sal, ang posibilidad na isang special session, gaya nga ng nabanggit natin, para maipasa yung mga priority bills, ay panukalang batas na antala dahil nga sa nangyaring ang sigalot ng mga nakaraang linggo. At iginit din ng palasyo na kinikilala pa rin nila yung pamumuno ni acting Senate President Gatchalian, Attorney. Alam mo, masyadong marami yung paksain mo inilagay sa isang report. Magulo. Kaya isa-isahin mo yung tanong mo Yes, kung sir. alin doon. Dahil mahirap yung ang gulo natin eh. Magulo na nga sila, magulo rin tayo. Doon, Isa-isahin mo at magtanong ka tungkol doon sa mga paksain na nireport ninyo. yes, Attorney Sal. Doon po sa sa issue na posibleng meron pang isang senator na pupunta sa kanilang panig, Attorney Sal. Ayan. Yung- Puntahan natin yan. Regardless kung meron man o wala, hindi mahalaga sa akin yan eh. Ang mahalaga, kahit na sinong Senate President, gawin nyo ang trabaho ninyo. Tigilan nyo na yung pampolitika. Tigilan na yung mga alitan ninyo. Hindi ba sinabi na natin? Kailangan you go beyond your partisan loyalties to a group, to the president, or to whoever. Kaya kayong mga senador, inalal kayo eh. Dapat magpaka-independent na kayo. Mm, wala na kayong i-defer o kayo matatakot, mapapakiusapan yung sarili nyo na lang kasi. Kaya kahit na sinong Senate President yan, pag nagdiskusyon, nagbutuhan, kailangan yung sarili nyong paniniwala, sarili nyong pagkakaintindi, sarili nyong pagsusuri, yung sarili nyong boto. Yun ang mahalaga doon. Hindi yung majority, minority. Hindi ko ba sabi ko, tanggalin nyo na yung majority, minority, kaya kayo magulo. Doon naman, Attorney Sal, sa pahayag ni Senator JB Ejercito na yun nga, kagaya nung sa naging pahayag din ni Senator Erwin Tulfo na dapat daw magkaisa na ulit sila dahil nga marami lang naantala ng mga panukalang batas at yun nga, isang tabi yung mga sigalot nila sa Senado. Ano pong reaction nyo doon, Attorney? Paano nga kayo magkakaisa? Ayaw nyo nga lumabas doon sa partidistang loyalty ninyo sa inyong mga sinasakupan na grupo. Umalis kayo doon para magkaisa kayo. Hindi kayo. Kagaya niya, si Lowbender, parang pagkain na, biniblending. Lawbreaker. Questionable ang pagka-presiding officer mo. Kasi inaakusahan ka, kaya dapat automatic aalis ka dyan. So, yung isa naman, ganun din. Sasabihin niya, magkaisa. Kailangan kumalas ka muna doon sa grupo mo. Kumalas kayo bawat isa. Sabihin niyo, mula ngayon, wala na yung mga grupo-grupong yan. Basta ako, senador, kung ano ang aking prinsipyo kaugnay sa paksayan nito, yun ang aking tatayuhan at bobotohan. Ganon dapat ang gawin nyo.